Mga ka-partners, itong video na ito is para sa kamalayan ng lahat. This is for awareness for those who have GCash, Paymaya, or online banking na gumagawa ng online transactions. Walang OTP na natatanggap, wala ring kiniklik at hindi naman nagbibigay ng personal information o kung anumang credentials. Pero nawalan pa rin ng online banking. Posible nga ba yan? Oo, dahil meron kaming dalawang content creator na marami rin mga followers at pinost nga nila kamakailan ay nag-viral nga yung kanilang post. Unang nakausap namin ay isang midwife na content creator kung saan nasa 70,000 pesos yung nawala sa kanya. Ang nangyari dun sa online banking niya ay nakita na lamang niya na may several transactions na hindi naman siya yung nag-book sa isang airline pero nabawas yun sa kanyang debit savings account. Kaya nagtataka siya dahil wala naman siyang kiniklik, wala naman siyang kiniklik na kahit anong link or OTP na binibigay o natatanggap na meron siyang unauthorized transactions. Pero bakit nga ba nangyari yun? Yung isa namang content creator din na businessman, kung saan naman merong anonymous call na kanyang sinagot. Nung pagsagot niya, para raw medyo maingay at medyo na choppy, napuputol, pero may narinig siyang hello. So hinintay niya at nag-hello at tinitingnan pa na ito at kung meron pang magsasalita, pero wala na nga rin siyang narinig. Pero matapos nga lamang yung ilang oras nakatulog siya, ay nakatanggap siya ng information or ng email from his bank na sinasabi nga, merong unauthorized transaction, yun pala, nakapagpasa na yung kanyang bangko dun sa isang rural bank. So, iniisip niya kung paano nangyari yun. Wala rin naman siyang OTP na binibigay o nare-receive. Wala rin siyang mga kiniklik na kahit anong link. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, wala pa silang ganong nare-receive o natatanggap na kahit anong reklamo. Usually kasi ay merong mga nabibigay na OTP, merong kiniklik na link, at meron silang mga nabibigay na iba't-iba't impormasyon. At inalam nga natin sa DICT o Department of Information and Communications Technology, hindi na raw ito bago sa ibang bansa, pero dito ito ang unang beses na meron silang natanggap na reklamo dahil sa ibang bansa nga raw meron ng electronic pickpocket o e-pickpocket kung saan hindi na 'di ba yung pickpocket na kadalasan kukunin yung wallet mo at yun yung makukuha yung iyong wallet, pero dito ay electronic na kung saan ay maaari na nga lamang using the cellphone or any other device, itatap lamang yung iyong cellphone at makukuha na lahat ng credentials, lahat ng impormasyon sa loob ng iyong cellphone. So yung mga hacker, yung mga scammer, talagang nag-e-evolve na rin sa ngayong teknolohiya. So ayon nga sa Department of Information and Communications and Technology or DICT na ang posibleng nangyari nga dito nagkaroon ng eSIM swapping o kaya naman ay SIM cloning, kung saan nga doon sa ating pangalawang case study o doon sa business content creator na kinausap niya yung mismong tao o in-answer niya yung phone at nawala na after kasi ng ilang oras nawala nga rin daw yung signal, wala siyang natanggap na kahit anong OTP, walang application, hindi siya naka-receive ng text message. So ang ginawa nung ating case study ay pumunta siya doon sa telco at naghingi siya ng panibagong SIM card. eSIM nga yung kanyang ginagamit at after nga rin nun ay binago na nga rin yung kanyang mismong cellphone number. So yun ang posibleng senaryo at yung ikalawa naman is possible nga yung NFC ay nakabukas o yung near field communications. Makikita nyo nga yung sa inyong cellphone dahil ito ay ginagamit for contactless payment o kaya naman is pag-transfer nung mismo mga information nyo, yun yung mas madali kasing ginagamit. So, dapat ay laging itong nakasara. Pero, giit nga nung DICT, hindi nila masasabi kung ano nga ba talaga yung nangyari dun sa dalawa nating case study na nakausap dahil dapat ay kukunin nga nila yung gadget, isasubmit yan sa forensic para nga mas malaman kung ano nga ba yung nangyari. Pero ang sigurado, lahat ng mga scammers, yung mga hackers ngayon, na ngayon ay nasa makabagong teknolohiya na. So dapat ay mas lalo tayong mag-ingat. Kaya nga mga kapatid, dapat ay huwag kayo mag-overshare, especially yung personal information nyo. Ugaliin
ibahin ang inyong password at dapat din nga ay i-off ang inyong NFC kapag hindi naman ginagamit at lalo na dapat maging maingat kung pwede nga ay gumamit din kayo ng RFID blocker sa inyong cellphone at sa inyong wallet. This is why I don't do online banking. Hanggang GCash lang po ako, tsaka load, tsaka sa Paymaya, load din. Pero hindi po ako nagtatransact online sa takot na baka ma-hack din ako. Kaya po yung ibang individual or businessmen, dalawa po ang cellphone nila. Ito po yung pang-personal nila at ito po yung pang-business nila. So if somebody is calling here, ay doon po lang po nila sasagutin sa kanilang personal phone, and if somebody is calling doon sa kanilang parang business phone, they don't answer that. And of course, like the video said earlier, please turn off your NFC. Sana po nakatulong ito. Please share if you think this would be a great help to others. Salamat po sa panonood. See you on my next video.